Magandang araw po sa inyo lahat, ano. Sana matapos yung panoorin tong aking vlog ay makapag-subscribe kayo, no, sa aking YouTube channel, at sana pakihit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At sana itong vlog kong ito ay mai-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga kapwa guro, ano. At sana, no, yung palaging request ni Sir Bong kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas itong mga ads, huwag nyo siyang i-skip, ano, papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Dear teachers, ano, gusto ko lang linawin yung i-discuss na topic ni Sir Bong ngayon. Tungkol ito sa teaching loads. Ito yung existing practice natin sa paglo-load ng ating mga guro. Kasi merong lumabas na matatag agenda, no, sa classroom teaching loads ng ating mga guro. Kaya lang itong matatag agenda ng teaching loads ng ating mga guro ay isang proposal lamang. Hindi ko lang alam kung marami na sa inyo ang nakakita ng proposal na ito, no. Itong matatag agenda na inilabas, proposal na teaching loads ng ating mga guro, sa pagkakaunawa ni Sir Bong ay wala pa itong DepEd order para fully ma-implement itong, inuulit ko, matatag agenda para sa teaching loads ng ating mga guro. Siguro sa next vlog ni Sir Bong, i-discuss ko yung matatag agenda ng teaching loads ng ating mga guro. So maliwanag ba ito sa ating mga guro? Alam nyo, malimit itanong kay Sir Bong ito, no? Actually, nagkaroon na ako ng vlog nito, kaya lang patuloy pa rin yung mga teachers natin sa pagtatanong ng teaching load. Tinatanong ng ating mga guro, ilan daw ba ang loads ng isang English teacher, math, meron ding TLE, MAPE, Filipino at science. Tapos yung iba, ang tanong nila, ilan daw ba ang teaching loads ng ESP at AP. Kasi alam nyo, dear teachers, ano, itong teaching loads, ito yung karaniwang pinagmumulan ng di pagkakaunawaan ng ating mga guro. Tama ba si Sir Bong sa kanyang observation? Sasabihin ng ibang guro, may magsasabing guro, kasi paborito, favorite kasi yan ni Sir Bong o favorite kasi yan ng principal, kaya siya ay less loads. Or paborito kasi yan ng department head, kaya yung teacher na yan ay walang halos teaching loads. Alam nyo, kaya dapat panawagan sa ating mga kasamahang principals, dapat maingat tayo sa pagbibigay ng teaching loads sa ating mga guro kasi nagkakaroon ng inggitan. Kung hindi tama yung kung sinasabi nilang unfair yung paglo-loads natin sa ating mga guro. Tama ba si Sir Bong? Alam niyo, may sinusunod na rules yung pagbibigay ng teaching loads sa ating mga guro. Ang isa sa basis ng pagbibigay ng teaching loads sa ating mga guro ay alam na natin yung Magna Carta for Teachers. At itong Magna Carta for Teachers ay hindi pa naman ito nababago, kaya ito pa rin yung palaging basihan ng loadings ng ating mga guro. Alam niyo, yung Magna Carta for Teachers ay isang batas. Tama ba si Sir Bong? Alam ko, lahat ng guro ay very particular sa provision ng 6-hour teaching loads na sinasabi sa Magna Carta for Teachers. Kasi ang nakasaad doon, ang sinasabi doon sa Magna Carta, ang guro ay dapat magturo ng 6 na oras na classroom teaching hours. Alam nyo, dear teachers, pag sinasabing classroom teaching hours, direct teaching contact ito ng pagtuturo sa ating mga mag-aaral. So, kung ito yung nakasaad doon sa Magna Carta, na dapat ang isang guro ay magturo ng 6 na oras, araw-araw, sa kanyang mga mag-aaral, at ito ay from Mondays to Fridays. Alam nyo, ito yung interpretation ng provision doon sa Magna Carta for Teachers. Sir Bong, paano po ang application nito? So, ganito yun, Kung ikaw, halimbawa, ay isang English teacher
At kung wala kang any ancillary service or wala kang special assignment na tinatawag natin, wala kang class advisory, dapat magtuturo ka ng 6 na oras araw-araw, Mondays to Friday. So, ang ibibigay sa iyo na sections ay 6 na sections kasi wala kang advisory or wala kang ancillary. Sir Bong, paano po yung English ay 4 days lang in a week, ano? Paano po yung sinasabi nyo na daily? Paano po yung 5th day ko? Ano? Naintindihan ba, Sir Bong? Kasi ang English ay, kung meron tayong 5 days kung meron tayong 5 days na schedule, ay 4 days lang yung English, ano? Pero, hindi ko mo 4 days lang ang English, ay exempted ka na hindi magturo doon sa iyong 5th day or yung Friday, ano? Hindi ito ganon. Hindi ganon ang ibig sabihin ng Magna Carta for Teachers. Kaya dapat yung 5th day mo, yung pang-5 araw mo, ay meron ka pa ring teaching work, ano? Kasi yung Friday na 5th day ay tinatawag natin na independent learning para doon sa ating mga bata, ano? At tama ba yung sinasabi ni Sir Bong? Itong independent learning, since nandun ka naman, pinafacilitate mo, ito ay pwedeng i-consider na classroom teaching hours. O yung iba naman ay ginagamit yung 5th day nila, ano, or Friday sa kanilang homeroom guidance. Kasi sa homeroom guidance, you are present in the classroom. Or, pwede rin i-consider na classroom teaching hours yung nagkakandak ka ng intervention. Basta ang ruling ng Magna Carta for Teachers, 5 days ang teaching contact mo sa mga bata at 6 na oras ito araw-araw sa loob ng 5 araw. So, naiintindihan ba, Sir Bong, o nagugulahan kayo? Get nyo ba, Sir Bong? Sir Bong, paano po kung yung guro ay may advisory, ano? Isang advisor, yung isang guro. Kung may class advisory yung guro, less ng isang section, yung 6 na sections niya. Dito i-apply yung 5 plus 1 na tinatawag. Ang magiging teaching loads ng guro daily ay 5 oras lamang. 5 hours daily. So, 5 section lang ang ibibigay sa kanya, ang ipapahawak sa kanya kasi meron siyang class advisory. Ano yan, ha? Mondays to Fridays, dapat may 5 oras yan na nagkakaroon ng teaching contact sa ating mga mag-aaral. So, ganito rin yung application, hindi lang sa English, sa Math, Science, TLE, MAPE, and Filipino. Kasi itong mga subject na ito ay 4 days in a week. Alam niyo itong mga binabanggit ni Sir Bong na mga subjects, kasi mga 4 days in a week. Kaya lang, again, hindi ibig sabihin na 4 days lang yung subject nyo ay, 4 na araw lang kayong magtuturo. Hindi ito yung ganun. Ito yung pinapaliwanag ni Sir Bong under Magna Carta for Teachers. Sir Bong, paano naman po yung ESP na 2 days lang in a week? At yung AP naman ay 3 days lang in a week. Alam nyo, it doesn't matter kung 2 days lang or 3 days lang in a week ang isang subject teacher. Basta malinaw, ang konsepto kasi ang konsepto ng batas, dapat 6 na oras dapat mag-render ng direct teaching contact ang guro sa kanyang mga mag-aaral. Nagiget ba si Sir Bong? Kung yung 6 na sections na ESP na hawak ng isang ESP teacher ay good lamang for 2 days, dapat magdagdag siya ng additional na sections para sa natitirang 3 days niya, natitirang 3 araw pa ng kanyang pag-render ng service para makumplay niya yung 6 hours daily na requirement ng Magna Carta. Kaya regular or normal sa isang ESP teachers na magkaroon siya ng 10 hanggang 12 sections na
loads. Same concept ito, no? Same application ito doon sa AP kasi ang Araling Panlipunan ay 3 days lang sila in a week, ano? So dapat yung remaining 2 days nila ay dapat magkaroon din sila ng classroom teaching loads, kaya dadagdagan talaga sila ng sections para makomply nila yung 2 days na classroom teaching hours nila, no? So sana malinaw yung konsepto ng Magna Carta for Teachers na 6 hours daily ang pagre-render ng classroom teaching ng ating mga guro, at ito ay ire-render ng 5 araw. Ano? Hindi nila ito ire-render ng 3 araw. Ire-render nila ito ng 5 araw, paulit-ulit sa serbong, Mondays to Fridays. Alam nyo, ang teaching work ng guro ay hindi 2 nor hindi 3. Dapat ay 5 araw ang pagre-render ng teaching works ng ating mga guro. May natutunan ba kayo sa vlog ng Sir Bong o nalito kayo? Maraming salamat sa inyong lahat.